Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, nakatagong gamit pandigma ng NPA sa Cagayan na bawi ng pulisya. Alex Ayala wagi kontra Wimbledon defending champion Iga Swiatek. Umano'y pangaharas sa mga tauhan ng palasyo sa Canada, inalmahan ni Castro. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nakarecover ang Philippine National Police o PNP ng mga armas, bala at eksplosibo na pinaniniwala ang itinago ng Communist Terrorist Group o CTG sa isang dating taguan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Mabuno, Gataran, Cagayan noong Hulyo 2. Ayon sa 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, natunto ng pinagtaguang armas matapos beripikahin ang impormasyong ibinigay ng isang dating rebel returnee. Kabilang sa mga narecover ang mga granada, 40mm explosive rounds, iba't ibang klase ng bala, 2 kalibre 38 revolver, isang improvised shotgun at iba pang kagamitang pandigma. Naniniwala ang mga otoridad na nakatago ang mga ito para sa posibleng paggamit ng natitirang miyembro ng CTG sa mga armadong operasyon. Dinala na sa kustodiya ng pulisya ang mga nakuhang armas at eksplosibo para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na gumagawa ng kasaysayan ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala matapos niyang talunin ang defending champion na si Iga Swiatek ng Poland 7-6, 6-2 sa ikatlong round ng 2026 Wimbledon Championships. Ipinakita ng 21 anyos na Filipina tennis star ang matinding tibay ng loob matapos makuha ang dikit na unang set sa tiebreak bago tuluyang dominahin ang ikalawang set upang mapatalsik ang world number 3. Dahil sa panalong ito, umabante si Ayala sa round of 16 kung saan haharapin niya si Jasmine Paolini ng Italy. Ito rin ang ikalawang pagkakataon na natalo niya si Swiatek at ang ikapito niyang panalo laban sa isang top 10 WTA player. Kung magwawagi sa susunod na laban, maaari siyang maging kauna-unahang Pilipinong manlalaro na makarating sa singles quarterfinals ng isang Grand Slam mula pa noong 1953. Inireklamo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hinaras umano siya at ang ilang miyembro ng Palace Media Team ng isang grupo ng mga Pilipinong nagpoprotesta sa Vancouver, Canada. Sa mga kumalat na video online, makikitang pinalibutan ng mga nagpoprotesta si Castro habang nagsisigawan at nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga isyong ibinabato sa administrasyon. Ayon kay Castro, naghahanda sana silang gumawa ng social media reel para sa isang event nang lapitan siya ng mga protester matapos siyang makilala. Dahil sa insidente, hindi na nila natapos ang kanilang shooting. Sinabi rin niya na bagamat iginagalang nila ang freedom of expression, hindi kailangang maging bastos sa pagpapahayag ng saloobin. Matapos ang pangyayari, humingi siya ng tulong sa mga polis na naka-duty sa lugar. Nagtungo sa Canada ang delegasyon ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos para sa 4 na araw na opisyal na pagbisita na naglalayong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.